Hello mga viewers, welcome sa pag-usapan natin. Kung saan walang issue na masyadong seryoso para hindi gawing kwento at walang issue na masyadong mababaw para hindi pag-isipan. Ako ang inyong host na si G. At ngayong episode ay pag-usapan tayong medyo spicy, political apathy at self-development. Ano ito yung taong sobrang sipag mag-journal, mag-workout, mag-feel ng inner child, at pagdating sa leksyon na sagot ay ayaw pa ng strengths, bahala na sila dyan. Bakit kaya gano'n? Para masumayin natin ang topic na ito, kasama natin ngayon ang isang political science student na siguradong may baon na kapulungan at panalo. Welcome sa pag-usapan natin, Mr. Kian. Hello everyone, thanks for inviting me here and I'm ready to discuss this topic with you and with you guys. Oh, mukhang ready na si Mr. Kian. So, sige na nga. Para sa mga viewers natin na baka isipin nila na bagong flavor ng milk itong political apathy. Ano nga ba yung political apathy? So, political apathy, in a nutshell, ito yung hindi pakikialam or lack of interest in political issue. So, they think na hindi nagmamatter yung insights or opinion nila. So, yung ba yung parang tipong alam nila yung nangyayari sa celebrity breakups pero hindi nila alam kung sino yung vice mayor nila? Yes, pero it doesn't mean na masamang tao sila or unkind sila. But masyado lang silang malayo or masyado nila na-prioritize yung individualism. Pero nakapansin ko no, parang recent na uso yung self-improvement, gym dito, manifestation dito, pero masama pa yun. Actually, it's not inherently bad, pero masyado kasi tayong, as I mentioned earlier, nakafocus sa individualism or sa sarili natin. Nakalimutan na natin na parte tayo ng bansa na to. And mind you, this country is a democracy. So, our voice, even you think you're little, it matters. And it's important. So, parang protect my peace hanggang sa wala na pakialam na nangyayari sa paligid. Exactly. Minsan nagagamit yung self-care para maging dahilan para hindi makialam dun sa political issue or sa mga seryosong topic ng lipunan na kailangan naman talaga bigyan ng importance and provide opinion because it matters. Oo nga no, parang pansin ko sa mga kabataan. Parang bakit maraming kabataan ngayon ang parang nawawalan ng gana sa politika? There are a lot of factors why it happens or bakit sila nag-isip ng ganun. Una, corruption pati. Tulad nung, for example, yung blood control issue natin. Sa tingin nila kasi, parang continuous cycle na siya. So, they think na parang normal yun at hindi na mababago. Yung pangalawa naman, yung misinformation. So, kung ano yung nare-receive nila without, criticizing the source, yun yung pinaniniwalaan nila. So, nagkakaroon sila ng ibang opinion or wala na silang opinion at all. And third, feeling nila hindi nagmamatter yung opinion nila or yung pakikialam nila or kung makikialaman sila dun sa political issue. Parang ganun nga yung mga no? Kaya parang sinasabi nila is lang, isang boto ko lang naman yan eh. Yeah, totoo, isang boto mo nga lang siya pero as I mentioned, it matters kasi malay mo yung pag not just vote yung alam mo yung civic responsibility mo, yung nakikialam ka, yung lumabas ka dun sa safe zone mo, yung mapakita mo sa tao na or maka-inspire ka ng tao kasi even yung a little voice pwede siya mag-start o mag-fuel sa mas malaki pang fire or yung mas makibaka pa. And remember, according to our constitution, we are the sovereign. Kaya diba, sovereign Filipino people. Mukhang maraming natutunan si Mr. Kian mula sa kanyang school, no? May constitutional pa, no? So, ito na nga. Ito na ang $1 million peso question. So, pwede ba raw mag-focus sa self-development at maging politically aware ng sapat? Yes, definitely. Hindi naman sila kailangan magkalayo or hindi sila kailangan magkalaban.
Parang nga lang yan, if you know your worth, parang ipaglalaban mo kung ano yung sa tingin mong deserve mo. Kunyari, for example, yung benefit na nakukuha mo from the government, hindi siya, kasi alam mo, kaya mo siyang i-provide sa sarili mo, nagbabayad ka ng tax, alam mo yung tungkulin mo, and napo-provide mo yun, or napo-provide mo yung mga dapat mong gawin. So, alam mo dapat kung ano yung pinaka-deserve mo. So, hindi siya magkalayo technically. Pero, pwede siyang magkasama. Just so they can work both, or you can work both. Wala kailangan i-prioritize kasi, your individualism should, encompasses the all different aspects. So, hindi lang how to be the best version of yourself, Exactly. pero how to be the best citizen din. Yeah. So, ayun na nga mga viewers, sana ay may natutunan kayo. At dito na nagtatapos ang aking episode na pag-usapan natin. Ang self-development ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng sarili, kundi pati na rin sa pag-unawa sa mundong pinagagalawan natin. Dahil gaano kapaganda ang morning routine mo, kung pangit naman ang sistema ng nakapaligid sa iyo, makakaiban ka rin. So maraming salamat sa ating guest, Mr. Ian, at sa inyong lahat ng nakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan, lalo na sa mga kaibigan ninyo lagi nagsasabing, ayoko ng politika. Pero, galit na galit kapag mahal sa simula. Hanggang sa susunod na episode ng pag-uusapan natin. Paalam!